Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Alert Level 2 itinaas sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. NFA target itaas ang pondo ng palay para palakasin ang benta ng bigas. PBBM nilagdaan ng batas na pagpapataas ng allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan. Senate President Chis Escudero naniniwalang mas mataas ang tsansang maipasa ang anti-discriminatory bill kaysa sa SOGI bill. Diskwalifikasyon, election offense, isasampa laban sa mga kandidatong gagamit ng AI at deepfakes sa halalan. Philippine Athletics Team nag-uwi ng medalya sa Taiwan Open 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, itinaas sa Alert Level 2 at tuluyan ng sumabog ang Bulkang Kanlaon. Ito ay matapos magbuga ng 5,000 metrong taas ng volcanic plume nitong Lunes ng gabi at 3 ng Hunyo. Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog na sinundan ng malakas na pagyanig. Kaugnay nito, agarang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Kanlaon ang mandatory na paglikas ng mga residente na naninirahan malapit sa nag-aalborotong bulkan. Sa tala, nasa higit 100 bakwit ang inilikas sa kasagsagan ng pagsabog ng bulkan kung saan pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga ito. Kaugnay pang balita sa pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island ay agad na pinag-utos ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagkilos sa magiging disaster response ng kagawaran para sa mga lugar na apektado. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Kasalukuyang umaaksyon na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagresponde sa mga kinakailangan tulong ng mga residente na apektado sa naging pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Pagbabagi ng DSWD, nakaantabay ng ipamahagi ang 7,000 family food packs o FFPs sa Negros Oriental at 6,000 FFPs naman sa Negros Occidental, habang ang karagdagang 40,000 FFPs ay nakatakda na ring ipamahagi. Ito'y matapos isagawa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpupulong kasama ang mga regional director ng Visayas Region para talakayin ang magiging pagresponde sa sakuna. Nananatili naman ang komunikasyon ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangang tulong ng mga residente nito. Kasalukuyan namang itinaas na sa Alert Level 2 ang estado ng Bulkang Kanlaon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang balita, inabisuhan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga response unit ng PCG sa isla ng Negros upang matulungan ang lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya na matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman kay PCG spokesperson CG Real Admiral Armando Balilo, inihanda na ng Coast Guard District Western Visayas ang mga deployable response group at rescue asset nito para sa agarang pagpapadala ng tulong kung kinakailangan. Upang suportahan naman ng patuloy na mga operasyon, ang mga quick response team naman mula sa iba pang Coast Guard District sa Visayas at Mindanao ay inatasan din na agarang rumesponde. Sa ibang balita, para sa mas mainam na produksyon ng palay at mas pinaigting na pagpapalawig sa bentahan ng bigas sa bansa, maging sa mga karatig bayan nito, nilalayo ng National Food Authority na mabigyan ang sektor nito ng sapat na pondo. Para sa detalyen tunghayan, ang ulat ni Jade Buhoy. Mungkahi ng National Food Authority o NFA sa bansa ay itaas ang pondo nito mula higit sa 2 milyon gawin itong 3 milyon sako ng bigas upang mas mapataas ang kalakalan nito sa merkado.
Ayon sa ahensya, ang presyong kanilang target ipataw ay nasa 23 piso hanggang 30 piso para sa clean and dry, habang 19 na piso hanggang 23 piso sa presko at 17 piso hanggang 23 naman para sa wet rice na kamakailang may presyong 16 hanggang 19. Ayon naman kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang bahagyang pagtaas ng presyo ay kinakailangan upang hindi maimbak ang bigas, lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Bahagi din ito ang pagpapatupad ng sinasabing fast lane upang mabilisang mabigyan ng serbisyo ang mga magsasaka na makapagbenta ng hindi lalampas sa 50 sako ng palay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat may mga oras na nasasaksihan natin ang makulimlim at maulap na papawirin, patuloy na naitatala ang matataas na heat index o mainit na temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tala, inaasahang makararanas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index ang Kamaynilaan, habang nangunguna sa pinakamataas na heat index ang 50 degrees Celsius na heat index sa Eastern Samar. Samantala, kasalukuyang frontal system ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Susunod sa News Force. DOH nagbabala sa publiko laban sa mga Facebook page na nagpapanggap bilang loan centers ng malasakit program. Saig, hinuli ang isang pulis na bumabiyahing kolorum. PBBM nilagdaan na ang batas na pagpapataas ng allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magandang balita para sa ating mga mahal na guro. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na magpapataas ng allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kapalikat sa Pagtuturo Act. Layon nito na suportahan ang mga guro sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang allowance. Ito ay upang makatulong sa mga gastusin ng mga guro sa pagbili ng mga materyales sa pagtuturo. Ito rin ay para maituon ang focus sa kanilang tungkulin kaysa sa kanilang out-of-the-pocket na mga gastusin. Mula sa 5,000 teaching allowance ay magiging 10,000 na ito. Magsisimula itong ipatupad sa susunod na taon, school year 2025 to 2026. Ito ay hindi papatawan ng buwis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bukod sa tulong na hatid ng nasabing batas, pagkilala din ito sa mga sakripisyo ng mga guro. Aniya, sa pamamagitan ng batas na ito ay may ibsan ang hirap na dinaranas ng mga guro sa bawat araw. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapan naman, sa sorpresang pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Malacanang, nanawagan itong nangangailangan ng mga mental health workers ang bansang Ukraine. Para sa detalye, narito muli ang aking ulat. Bumisita sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Idinulog ni Zelensky na nangangailangan ang Ukraine ng mga mental health workers. Ito umano ay upang makatulong sa mga sundalong nangangailangan ng psychological care at assistance dahil sa patuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon naman kay Pangulong Marcos, posible naman itong mangyari upang matulungan lalo na ang mga sibilyan at mga inosente.
Samantala, pinasalamatan din ni Zelensky si Marcos sa pagsuporta nito sa integridad sa teritoryo at soberanya ng Ukraine. Nangako din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dadalo sa paparating na Peace Summit sa Switzerland sa June 15 hanggang 16. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ayon kay Senate President Chis Escudero, mas mataas ang tsansa na maipasa ang anti-discriminatory bill kaysa sa SOGI bill. Ang pahayag na ito ay matapos muling isulong ng United Nations Population Fund ngayong pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Paliwanag ni Escudero, may mga nakabinbin umanong mga pag-amyenda sa SOGI bill kaya hindi tuluyang maipasa. Panawagan naman ni Senator Risa Hontiveros na way tumindig ang bagong liderato ng Senado sa LGBTQIA+ community ngayong Pride Month. Sa pagtatapos ng petsa ng palugit para sa jeepney consolidation, ay malugod na ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na sapat ang mga pampublikong sasakyan para sa publiko. Sa ilalim ng PUV Modernization Program o PUVMP ay nasa 80 na ang porsyento ng mga kasabing operator at tsuper. Kasalukuyan namang isinasaayos ng DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga ruta na dapat bawasan dahil sa pagdami ng mga bumabiyahe rito. Walang takas sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang driver na pulis kung saan nahuli itong pumapasada ng iligal dahil kolorum ito. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Huli sa operasyong anti-colorum ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC, ang isang colorum na pumapasada kung saan ang driver sa likod nito ay isang pulis. Naganap ito kahapon 3 ng Hunyo sa Sampaloc, Maynila, kung saan napag-alaman na paretiro na pala ang pulis sa kanyang serbisyo. Batay sa video ay aktwal na nahuli ng mga tauhan ng SAIC ang pagsasakay at paniningil ng driver sa mga pasahero, kung saan agad na itong nilapitan ng SAIC para tiketan. Maayos namang nakipag-ugnayan ang umano'y pulis na driver ng kolorum sa mga operatiba. Tiniketan at multang ipinataw sa driver dahil sa iligal na pamamasada, kung saan inimpound naman ang van na gamit nito. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa publiko na huwag sumakay sa mga kolorum na sasakyan para sa seguridad at kaligtasan. Danizo Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas mapaigting ang serbisyong hatid ng Bureau of Customs o BOC, ininspeksyon nito ang mga pasilidad sa pantalan ng Cebu at sa Mactan. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Jade Buhoy. Kamakailang siniyasat ng Bureau of Customs o BOC ang mga pantalan sa lugar ng Cebu at Mactan bilang bahagi ng kanilang hangaring mapaigting ang serbisyo at aksyon nito na kinakailangan ng publiko. Bahagi ng nasabing inspeksyon ay ang Intelligence Group, Intelligence and Investigation Service, maging ang inspection project ng Subport of Mactan, kung saan binigyan diin sa nasabing inspeksyon ang katapatan sa pangongolekta ng buwis, tuloy-tuloy na pagpapatayo ng mga infrastruktura, mga kasanayan, maging ang pagsasapinal ng mga patakarang kinakailangan ng BOC. Ayon sa ahensya, matapos ang nasabing inspeksyon, pinapangatawanan rin ng Mactan, Cebu ang kaligtasan na kinakailangan ng mga pantalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Department of Health o DOH kamakailan sa publiko laban sa kumakalat na mga peking Facebook page na nagpapanggap bilang loan centers ng Malasakit Program Office. Nilinaw ng DOH na wala umanong mga serbisyo o opisina na umiiral sa kasalukuyan at nasabing ang mga page ay peke at walang anumang kaugnayan sa kagawaran. Dagdag pa nito ay maaring magsampa ng kasong kriminal ang DOH kung magpapatuloy ang kaukulang mga post.
Patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang mga source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng DOH na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Pinag-iingat ng Social Security System o SSS ang mga miyembro nito ukol sa mga transaksyong gumagamit ng kanilang account ng hindi otorisado. Ayon sa SSS, ang hindi otorisadong paggamit ng account ay nagaganap tuwing ang miyembro ay makakatanggap ng mensahe sa kanilang cellphone na nanghihingi ng kanilang personal na impormasyon gaya ng SS number, user ID, password, disbursement account, kanilang numero maging ang one-time PIN nito. Paalala ng SSS, panatilihing confidential ang mga impormasyong ito ay palagiang i-check ang SSS gamit ang my.sss upang masigurong walang anomalya sa inyong account. Susunod sa News Force. DOH pinangunahan ng paglulunsad ng bukas centers sa Caraga. Diskwalifikasyon at election offense, isasampa laban sa mga kandidatong gagamit ng AI at deepfakes sa halalan. Quezon City idineklara bilang kauna-unahang LGU na nagkamit ng PWD Accessibility Certification. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iminumungkahi ni COMELEC Chairman George Garcia ang pagsasampa ng kasong disqualification at election offense sa mga kandidatong gagamit umano ng Artificial Intelligence o AI at deepfake technology sa kanilang pangangampanya. Naging maugong ito dahil sa panganib at banta sa demokrasya na makapaglantad ng hindi makatotohanang imahe at kandidatura ng mga tumatakbong kandidato. Aniya, handa naman umano ang ahensya na magsampa ng kaukulang motu proprio na mga kaso laban sa mga lalabag rito at hindi basta-basta papayagan ang mga ganitong uri ng aktibidad ng walang kaakibat na aksyon. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni Universal Healthcare Health Services Cluster Lead Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang paglulunsad ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCAS Center sa Adela Cerati Memorial Medical Center. Ang kaganapang ito ay isinusulong ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa rehiyon na naaayon sa misyon ng departamento na tiyakin ang mga bukas at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Nitong Lunes, idineklara ang Quezon City Government website bilang kauna-unahang lokal na pamahalaan na nagkamit ng PWD Accessibility Certification. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Mas accessible at persons with disability o PWD friendly na ang digital services ng Quezon City Government. Ito ay matapos makatanggap ng website accessibility certification ng lungsod nitong Lunes, makaraang makapasa sa web accessibility audit ng Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration and Empowerment of the Visually Impaired Incorporated o ATRIV. Kinilala ng ATRIV ang QC government website dahil naabot nito ang pamantayan sa pagbuo ng dekalidad, accessible at user-friendly na website. Nitong Marso, mahigit 69,000 residente ang nagparehistro bilang mga PWD sa lungsod, kung saan kaugnay nito ay marami rin ang mga makakagamit sa teknolohiyang hatid ng lungsod. Sa kabilang banda, ang Public Affairs and Information Services Department naman na namamahala sa website ay naglagay ng mga bagong accessibility tool tulad ng color contrast, text-to-speech,
alt text at isang chatbot bilang karagdagan sa pagtugon sa mga pamantayan ng web development. Sa tulong ng mga ito, mas madali na para sa mga website visitor, partikular na sa mga PWD, na ma-navigate ang website at ma-access ang mga impormasyon at serbisyo ng lungsod. Base sa paliwanag ng mga web developer nito, ang mga subtitle at alt text sa media ay makakatulong sa mga individual na ma-access ang mga impormasyon sakaling hindi marinig ng user ang isang audio. Habang ang chatbot naman ay nagsisilbing alternatibong paraan upang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng lungsod bukod sa mga voice call. Dahil sa mga inobasyon at upgrade sa teknolohiya hinggil sa mga serbisyo ng lungsod, kamakailan lamang ay nagkamit din ng QC Government website ng Gold Stevie Award para sa Most Innovative Government Website. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inihain itong Lunes sa City Council ng Quezon ang Anti-Road Rage Ordinance kaugnay ng isang insidenteng naganap sa lungsod ng Makati. Ang detalye sa pagbabalik ni Princess Castro. Bunsod ng kamakailang insidente ng road rage sa lungsod ng Makati na nauwi sa pamamaril dahil sa gitgitan sa kalsada, isang ordinansa ang inihain sa Quezon City Council nitong Lunes. Sa pangunguna ni 5th District Councilor Aiko Melendez, inihain ang Anti-Road Rage Ordinance na layong pigilan ang mga insidente ng road rage sa kalsada. Dagdag pa rito ay binibigyang diin ang pangangailangan kung saan ang mga driver na may lisensyadong baril ay dapat na maging responsableng gun owner nang hindi ito maggamit sa dahas. Bukod dito ay nais din ng konsehal na mas maging strikto ang otoridad sa renewal at pagbibigay ng lisensya ng baril. Ang panukalang ordinansa ay nakaangkla sa House Bill No. 1511 na i-a-adapt oras na may sa batas ito. Samantala, sino mang lalabag sa oras na may pasa ang ordinansang ito ay pagmumultahin ng 25,000 piso para sa first offense. Kaugnay nito ay kumpiyansa si Councilor Melendez na susuportahan ng konseho ang panukala para na rin sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian sa lungsod. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bumulsa ng kabuuang 6 na medalya ang National Athletics Team ng Pilipinas na lumahok sa kamakailang 2024 Taiwan Athletics Open. Pinangunahan ni Michael Del Prado ang listahan ng mga atletang nag-uwi ng medalya matapos makamit ang pilak sa men's 400 meters category. Samantala, nakadalawang tansong medalya naman si Sonny Wagdos matapos ang kanyang kampanya sa men's 1,500 meters at men's 5,000 meter run. At kabwa tigi-isang tansong medalya naman ang naiuwi ni Joyda Gagnaong sa women's 3,000 meters steeplechase, Hussein Loranya para sa men's 800 meters at Janry Ubas sa men's long jump event. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Alert Level 2 itinaas sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. NFA target itaas ang pondo ng palay para palakasin ang benta ng bigas. PBBM nilagdaan ng batas na pagpapataas ng allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan. Senate President Chis Escudero naniniwalang mas mataas ang tsansang maipasa ang anti-discriminatory bill kaysa sa SOGI bill. Diskwalifikasyon, election offense, isasampa laban sa mga kandidatong gagamit ng AI at deepfakes sa halalan. Philippine Athletics Team nag-uwi ng medalya sa Taiwan Open 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw.
manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/1media network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.